Hindi ko magawang magtaas ng paningin. Mula sa tasang naglalaman ng mainit na kape, tila napako roon ang aking mga mata. Matapos kong maikwento ang rason kung bakit ako napadpad sa bayan ng Kupang, namayani ang napakahabang sandali ng katahimikan. Kapwa nag-iisip ang tatlong babaeng kausap ko sa hapag. Mula sa sulok ng aking mata, nakita ko si Reyna unang sumuko sa pagkakatitig sa kawalan. Kinuha ang cellphone, naglaro, umuntong hininga ko. Hindi ko na mahagip ang tamang mga kataga, maging ang pagkakasalikop ng mga kamay ko sa tasa ay tila hindi ko maigalaw. Tila pa napagkit ang aking mga palad rin roon. Muli, isang buntong hininga ang aking pinakawalan. At least, mabango ang hangin sa malimit mong pagbuntong hininga. Basag ni Adi sa katahimikan. Narinig kong humagikgik si Ray, ngunit hindi iyon sapat upang itigil ang pagtipa sa cellphone nito. Naglalaro ng Space Impact. Paborito nilang dalawa ni Adi iyon, pensin ko. Pasensya na ho ulit sa problemang nadala ko. Hindi ko ho sinasadyang bumalik. Agad, sadyang yung arko lang ho ang umagaw sa lugar na tatalunan ko sana. Sa wakas ay gumana na ang utak ko at dila. Hoy, huwag ka matens. Nagpapawis ka. Lalong bumabango ang paligid. Ani Adi, muli hindi ko alam kung biro o babala. Nang sa wakas, ibaling ko ang mga mata sa kanya, nagsalubong ang aming paningin. Kumindat siya na muling kinabuntong hininga ko. Humagik-gik si Ray. Hindi ko alam kung paano ka namin itatago rito. Tatapatin na kita. Wika naman ni Manang Digna. Tiyahin ni Ray. Nakapagpalit na ito ng damit dahil hindi sadyang matapunan niya ang sarili ng laman ng hawak na kaldero nung bigla akong sumulpot sa harapan nilang dalawa kanina. Alam ko ho, maaari naman ho akong tumalon ulit anumang oras po mula ngayon. Kailangan ko lang ho talaga ng konsentrasyon. Bago pa lamang ho kasi sa akin yung ganito. Ngayon ko pa lamang po kasi namamaniobra. Maagap kong paliwanag. Tumango-tango si Manang Digna. Hindi ito ngumiti ngunit kumislap ang mga mata. Isang gawing nagpapaalala sa akin sa dati kong guro na si Mrs. Tira-Tira. Ganitong-ganito kasi ang rumirehistrong reaksyon sa minahal kong guro noon. Tumatawa o kumikislap ang mga mata tuwing humahanga o napapantastikuhan sa isang bagay. Parang isang inang hindi maisatinig ang pagmamalaki ngunit hindi naman maitago ng mga balintataw. Tama si Chang Digna, hindi namin alam kung paano ka itatago ngunit masisiguro naman namin ang kaligtasan mo. Kung magpasya ka manatili rito, kung hindi mo pa mahagip ang tamang flight mode, walang problema yun. Sabi mo naman solo ka na sa buhay, walang nag-aalala sa'yo o mag-aalala kung hindi ka na uuwi sa inyo. Ani Ray na binaba ang hawak na cellphone. Tumingin ako kay Manang Digna. Tumatango-tango ito. Sumasang-ayon. Humalukip-kip naman si Ray. Tinuon ng mata sa akin. Tumunog ang kanyang cellphone. Message tone na nagpaalala sa akin ng isang bagay. Oo nga pala ito. Abot ko sa cellphone ni Adi mula sa bulsa ng suot kong pantalon. Agad niyang tinanggap iyon. Bumuka ang kanyang bibig ngunit tila iisang taong napalinga sila sa bintanang salamin. Inabakas ko ang pag-aalala sa mukha nilang tatlo. Chang, ani rin ngunit sa akin saglit na patingin. Napalunok ako ng laway. Alam kong safe ako ngunit hindi naman talaga maipapangako ang mga sandali. Hindi pa naman ako nakakaramdam ng pamimigat ng mga balikat ngunit ano bang inaasahan ko? Narito ako sa teritoryo ng mga aswang na piniling magpakatuwid ngunit tila ako tuksong hinahatak sila pabalik sa kadiliman. Buhat sa bintanang salamin, nakita ko ang ilang sinag ng flashlight. Minaulingan pa akong nag-uusap ng mahina. Napaso po ako sa noong pinagpapawisan. Hindi ako natatakot ngunit lubos ako nag-aalala. Isa iyon sa mga damdaming ayaw na ayaw ko. Maging discomfort, maging pabigat. Alam kong nahihirapan rin sila Adi ngunit
Kahit paano, gamay na nila ang samyo ng aking katawan. Ibang kaso naman ang tiyahin nila at ang ilang taong nasa labas. Pasensya na ho. Mangiyak-ngiyak kong bulong. Naramdaman kong umakbay sa akin si Ray. Tinapik ang balikat ko. Ngunit nang marahas akong napabuga sa hangin, ay tila siya nanigas. Agad din ang brasong ang nais lamang ay pagaanin ng aking pakiramdam. Agad akong nakaramdam ng mali siya. Mali siyang hindi pamilyar sa akin. Ngunit agad kong nabasa o naintindihan kung para saan. Tila pa ang apoy mismo ang lumayo sa gamo-gamo upang iligtas ang insekto sa pagkasunog, sa tuluyang pagkatupok. Hi! Extra challenge ka talaga sa buhay, Karisma. Tila ba sinadyang yan ang ipangalan sa'yo? Makarisma ka sa ilong at sa panlasa ng mga aswang na nagpipilit magpakatuwid. Ngunit masasabi kong tuwing nagagawa kong palisin ang ilang intrusive thoughts ko tungkol sa'yo, tumataas ang kumpiyansa ko sa sarili. Hindi ko maikakailayan. Natatawang wika ni Ray na lalong kinahukot ng aking katawan sa ginawa kong pagkakatungo. Ang papang, ani Adi, napatungo na sana sa pinto ngunit nag-aalalang napatingin kay Manang Digna. Tingin ko naman mas matino ang isip niya sa atin. Siya ang haligi ng tahanan, tandaan mo yan, Adi. Nagpapaalalang tugon ni Manang Digna kay Adi na pinamulahan ng bawat pisngi. Tila napahiya sa tinuran ng tiyahin ni Ray. Bago buksan ni Adi ang pinto, saka ko lang naalala ang tungkol sa langis. Nagmamadali kong kinuha sa bag ang botelya. Maingat na binuksan at nagpahid sa pulsuhan, sa noo at sa leeg. Natigilan ako na makitang napanganga sila Ray sa akin. Ang tiyahin niya ay suminghot-singhot pa sa ere bago tila natatawang nilapitan ako at inabot ang isa kong palad. Muling inamoy. Nakiliti ako nang maramdaman ko ang hininga niya sa aking pulsuhan. Ngunit pinigil kong haklitin ng kamay na hawak pa ni Manang Digna. Paanong? Tangi nitong nasabi na namilog ang mga mata. Wow girl, dapat kanina mo pa ginawa yan. Delayed telecast ka. Natatawang tudyo ni Ray sa akin bago sinenyasan ni si Adi na buksan na ang pinto. Natila din natulala sa mabilis na pagkawala ng samyo ko sa kanilang ilong. Ang nagtatakang muka ng papang marahil ni Adi ang iniluwa ng pinto nang tuluyan niyang buksan. Mula kay Adi, gumala ang nagbabagang mata ng papang niya. Ako ang hinanap. Nang magtama ang aming mga paningin, tumayo ako at nagmagandang gabi. Kiniling lang ng papa ni Adi ang ulo. Bakas pa rin sa mukha nito ang pagtataka. Sa bulto ng makisig nitong katawan, masasabi kong nasa 45 pa lang ata ang edad nito. Maaliwalas ang mukha ngunit may nahahamig akong aura ng pagiging seryoso. Nakikita ko sa tingkas niya ang batang bersyon ni Leo Martinez. Matipuno lamang ang katawan. Isang perpektong ehemplo ng matatag na haligi ng tahanan. Hindi ba't hinatid ka na namin sa sakayan ng bus? Takang tanong nito sa akin nang tanguan ako saglit sa pagbati ko ng magandang gabi. Pang, di ba may talent ang isang taong presa? Ang kakayahan na taglay ni Karisma, teleportation, same timeline. Paliwanag nito sa ama na kinataas ng isang kilay nito. Gumalukip-kip ang papang ni Adi at tila wala sa sariling napatango-tango. Chong, may pinahid si Karismang langis kaya nawala yung samyo niya sa hangin. Ang bangis, di ba? Natatawang segunda naman ni Ray na kinatingin ng papang ni Adi rito. Ninatili sa mukha ni Ray ang mata ng papang ni Adi. Pagkuway, luminga sa pintong bukas. Tinawag ang ilang kasama marahil sa labas na agad namang nagsitalimaan. Iisa ang kanilang reaksyon nang pumasok ang halos 10 tao sa loob ng munting kusina / salas ni Manang Digna. Sumikip ang espasyo. Lahat sila nakatingin sa akin. Nagmagandang gabi ako ngunit walang tumukon. Lahat sila tila kuryosong nakatingin lang sa aking muka. Nagbaba muli ako ng paningin nang maramdaman kong walang babati pabalik.
Sa kabila ng pagkailang, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkapantastiko. Nasa 14 ang mga aswang nakaharap ko, ngunit hindi ako nakakaramdam ng takot. Inantay kong bumigat ang mga balikat, ngunit wala. Sa loob-loob ko, may nakapa akong tila pag-usbong ng kapayapaan na hindi ko talaga maintindihan. Parang lumaki ang espasyo ng puso ko at lahat sila parang gusto kong mahalin at ituring na pamilya agad. Kay sarap lamang ng ganitong pakiramdam. Anong balak mo? Tanong ng papang ni Adi. Saglit akong kumurap. Tila saglit lumipad ang diwa ko kung saan. Aalis ho ako mamaya. Mabilis ang kumpasya. At paano naman natin ikakasa, Aber? Papahabol ko ulit sa tropa ni Mike para matrigger yung pagtalon mo, o kami na lang ang hahabol sa'yo? Nangingiting wika ni Adi na kinainit ng bawat kontenga. Hindi ko agad nahagip ang isasagot. Napatingin ako sa mga kamay na nakasaliko pa rin sa malamig ng tasa ng kape. Kanina, hindi ko pa alam kung paano kita itatago. Ngunit dahil may langis ka palang kayang bumura ng mabangong mong samyo, maaari kang tumigil rito kung nais mo. Ngunit hindi ko maipapangako ang kaligtasan mo, ha. Alam mong tumutuloy kami sa manipis na kable ng pagtitimpi sa mabango mong dugo. Prangkang wika ni Manang Digna. Nakita kong may tumango-tango ilan sa mga taong nasa likod ng papang ni Adi. Totoo naman talaga yon. At least nagpapakatotoo sila. Ikaw pa lamang ang kauna-unahang presang natagpuan namin. Hindi mo kami masisisi. Ang kaalaman namin tungkol sa presang dugo ay pinasa-pasang kwento lamang ng aming mga ninuno. Bihira ang presa, ngunit naiintindihan kong may ilan na hindi hirap makatagpo ng katulad mo. Tama si Digna. Kung mapagpapasyahan mong manatili sa amin, walang sisihan. Isa pa, bukod sa amin, may malaking panganib sa labas ng arkong ito. Ang mahigpit naming kalaban, ang itim na angkan. Mahabang segunda naman ang papang ni Adi. Ngunit hindi mo maikakaila, Robin, na magandang oportunidad ang dalaga upang lalo tayong maging matatag, hindi ba? Kung magiging pamilyar tayo sa kanyang samyo, mas maipapalagay natin ang ating sarili, mas titibay ang ating kumpiyansa sa sarili. Nakaya na natin ang lahat kahit anong mangyari. Sabat ng isang lalaki na nakangiti naman sa akin ng tignan ko. Bagamat may kadungisan ang kanyang kaanyuan, wala akong nakitang dapat ikabahala sa kanyang suhestyon. Muli kong pinakiramdaman ng mga balikat. Wala pa ring panganib. Hinamig ko ang sarili nang maramdaman kong tila may bumara sa aking panlunok. Inaalipin ako ng iba't ibang emosyonal na pakiramdam. Kung ganon, nasa sayo ang pasya. Anang papag ni Adi na kinabalik ng aking mga mata sa kanya bago binaling kay Ray at kay Adi ang mga mata. Nakita kong nakangiti sila, tumatango-tango pa nga si Ray. Isang mahinang buntong hininga ang aking pinakawalan bago. Matatanggap niyo po ba ako sa sandaling panahon? Mahina kong sagot na kinatango naman ang tatay ni Adi. Ooh! Ride or die kind of bitch. I like it. Bulong sa akin ni Ray na yumupo sa akin bigla. Hindi ko maiwasang mapangiti. 2 araw rin akong nanatili sa loob ng bahay ni Manang Digna bago ako pinayagang lumabas ng kanyang bahay. Nagdilig-dilig ng mga halaman. Tapos tumutungo na ako sa likod ng bahay upang magpakain ng manok at mga baboy. Sinuwestyon ni Chang Digna. Yun na raw ang itawag ko sa kanya nang minsang matawag ko siyang Manang Digna. Sabi niya, unti-unti bawasan ko na raw ang paglalagay ng langis sa katawan. Naisip kong marahil umpisa na iyon upang mapag-aralan nila at mapamilyar sa kanilang ilong ang aking samyo. Nang pang-1 linggo ko na nagkaroon ng problema sapagkat dinatnan ako. Madaling araw pa dumating at tulog ako noon. Naramdaman kong bumalikwa si Ray mula sa pagkakahiga sa tabi ko. Ginising ako. Meron ka? Anito na kinalaki ng aking mga mata. Agad akong napatayo sa pagkakahiga. Takot na nilinga ang puting bedsheet.
Wala namang bahid ng dugo ngunit nararamdaman kong dumadaloy na. Tumungo ako sa cabinet, naghalongkat ng sanitary napkins habang tinatanong sa Ray kung paano niya lalaman gayong nang sipatin ko ang short na suot, wala pa halos bahid ang tela. Tinaas lang ni Ray ang kilay na parang sinasabing, "Hello, aswang kaya ako?" "Sorry," hinging paumanhin ko sa salitang hindi niya na maisatinig. Palabas na ako ng kwarto at patungo sa banyo nang sinabi niyang ilagay ko raw sa isang plastic o lagayang hindi sisingaw ang mga gagamitin kong mapabahira ng dugo. Lagyan ko na rin daw ng langis, just in case, na agad kong naintindihan. Nasa loob na ako ng CR. Habang naglilinis ng sarili, hindi ko maiwasang madismaya. Ang buwan ng dalaw ko kasi, abnormal. 2 beses lang ako o 1 beses lang ako datnan sa isang taon. Since may extra pera na ako, magpapatingin ako sa doktor ngayon. Dati kasi wala naman ako masabihan. Ni wala nga akong makain. Pangpatingin pa kaya sa doktor. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko habang inaalala ang ilang tagpo sa nakaraan. Buhat sa ilang pagbabasa-basa ko ng libro at minsang pag-browse sa internet, sabi, PCOS raw ang nararanasan ko. Hormonal imbalance. Hindi normal, pero maraming babae raw ang nakakaranas. Kadalasan daw, kung hindi unhealthy lifestyle, stress o matinding mental problems ang dahilan. Nang lumabas ako, nasa kusina na si Chang Digna. Nagtama ang aming paningin. Napatungo ako. Nahihiya. Natural yan, ano ka ba? Pero, interesante no? Hindi kasing bango ng buhay na dugo pero mabango pa rin. Aniya na saglit pang tila suminghot sa hangin. Buhay na dugo? Tanong ko. Teka. Paano ko ba maipapaliwanag sa'yo? Parang ganito ba? Halimbawa naglagay ka ng isang paketeng Pabricon sa isang tabo. Hindi ba't napakabango? Parang ganoon ang buhay na dugo. Matapang ang amoy. Ngayon, ang naaamoy ko ngayon, base sa lumalabas na buwan ng dalaw mo, parang konti lang na Pabricon at napakaraming tubig na sinamahan pa ng matapang na samyo ng suka. Parang ganoon. Parang unti-unting namamatay. Parang patay na ang samyo. Kasi patay ang dugo. Sa bagay kung tutuusin, di ba? Inilalabas ng katawan dahil maduming dugo nga iyan, ika nga. Mahabang paliwanag ni Chang Digna. Napatango-tango ako. Nakuha ang nais niyang sabihin. Nang sumunod na mga araw, nang tuluyang nawala ang dalaw ko, naging normal na ulit. Unti-unti, palayo na ako ng palayo sa bahay. Parang baby steps para sa mga aswang na nakapaligid sa akin. Nakikita ko naman na may magandang nagiging resulta. Dati, hindi nila ako magawang ngitian, ngunit ngayon, gumaganti na sila ng kaway sa akin. Unti-unti, tinatanggap nila ako. May bahid man ng langis ang aking katawan o wala. Kapag wala akong masyadong ginagawa, madalas kaming tumambay sa arko ng compound. Tapos, sa bahay nila Adi naman, nakakakwentuhan ko na si Papang Ruben nang hindi siya naiilang na ako ay katabi. Sinabi niyang, Papang Ruben na rin daw ang itawag ko sa kanya. May nakikilala na rin akong ilang ka-compound nila at nakakakwentuhan ko na rin. May ilang kasing edad namin, ngunit hindi pala tambay katulad nila Adi. Abala sila sa bukid dahil bakasyon, yung iba may summer job sa bayan. Hindi lahat ng tao sa compound nila Adi ay aswang. May ilang hindi piniling tumanggap ng bertud ng pagkaaswang. May ilan na piniling maging normal. May ilan naman na minabuting umalis ng bayan. Pansin ko, karamihan ng hindi nagpayanggaw, umaalis talaga sa kupang. Tingin ko mas maigi na rin yon upang mas malaya silang makagalaw. Walang masyadong komplikasyon.
Padalaw-dalaw na lang ang ilan minsan kapag piyesta o kaarawan ng kamag-anakan nila o mahal sa buhay na naiwan sa kupang. May mga bata rin akong nakikita ngunit iilan lamang. Ang sabi nila Adi, pagtungtong daw ng 18, tinatanong kung anong pasya ng kabataan, kung tatanggap ng bertud o mananatiling tao. Walang pilitan. Lahat maaring umalis, aswang man o tao. Maari ding bumalik, malaya. Isa lang ang batas na solido, mahigpit na pinagpapawal ang pagkain ng tao. Naaamoy raw kasi nila, malalaman kapag natukso, hindi maitatanggi. Hindi ko maintindihan pa ang sinasabing iyon ngunit alam kong pagdating ng araw, may intindihan ko rin. May ilang buntis din akong nakikita sa napakalawak naming compound. Lihim kong tinanong kila Ray kung paano iyon. Ang sabi naman nila, iba raw kasi ang bango ng aswang na buntis. Hindi kaanong nakakahalina. Pero ang taong buntis ang nakakabahala talaga. Kasi raw, lalong bumabango ang taglay nitong samyo. Mas humihinog raw ang samyo ng prutas na hindi ko rin kaanong maintindihan pa. Sa bagay, hindi ko naman kasi masasabi talaga dahil hindi nga naman ako aswang. Hindi pinapaliwanag nila Adi ng maayos ngunit kapag napapag-usapan namin, iniisip pa rin siguro nila na baka matauhan ako o baka biglang matakot, manakbo at walang lingon likod na umalis ng bayan ng Kupang. Isang birong tuwing binabanggit nila Adi, maging ako'y natatawa rin. Unti-unti, naging normal na rin sa akin ang ilang alulong ng aso na hindi naman talaga aso. May ilang anino akong nakikita minsan kapag inaabot ako ng gabi sa likod bahay o kaya minsan kapag nakakalimutan kong kunin ang sampay sa labas. Ilang anino ng tao na tila uupo sa lupa tapos dahan-dahang ilalapat ang mga kamay sa lupa at biglang mag-iiba ng hugis. May ilang lumilipad sa langit na parang malalapad na paniki. Nakakapangilabot pa rin minsan ngunit ang kagandahan sa self-preservation ko sa sarili o kung self-preservation nga na matatawag ang pamimigat ng mga balikat ko kapag may panganib sa aking nakaamba. Kahit nakakakita ako ng mga shapeshifters sa paligid, napapalagay akong wala iyong hangad na masama sa akin. Hindi pa kasi nagkakamali ang instinct ko na iyon sa sarili. Kahit na minsan, last 2 minutes kong gumana. Tulad ng lalaking aswang sa palengke na unang nagtangka sa akin, nadukutin ako. Nakakatawa pa ring isipin ngunit sa bisig pa ng mga aswang ako nakakaramdam ng kapanatagan o kung anong maitatawag rito sa damdaming ito. Mabilis ang mga araw, namalayan ko na lang 1 buwan na ako sa Kupang. Sabi ni Ray, samahan sa Rico sa lugar nila, maglamyerda raw kami sa bayan. Magpahit lang ako ng langis upang hindi ako maging attention drawer. Isang ideyang bagamat hindi agad sinang-ayon na nila Chang Digna at Papang Ruben. Hindi rin naman nila mahanap sa puso ang tuwirang pagtutol. Hindi naman daw kasi ako presonera. Isa pa, baka nga raw nabuburyo na ako sa loob ng compound. Wala naman silang magagawa kung nanaisin kong gumala sapagkat paano mo nga naman babantayan ang taong may kakayahang maglahong parang bula? Saan mo siya ikukulong kung sakali? Mga bagay na maaaring dumaan sa kani-kanilang isip. Ngunit upang mapanatag ang papang ko at ang Chang Digna, hiniling ni Papang na dalhin daw namin si Tio Jun. Hindi muna siya pinabiyahe ni Papang. Sinagot niya ang araw nito upang maglagay malapit. Bumuntot-buntot. Pangatlong eskorte. Mahirap na raw kasi. Habang naglalakad kami, hindi ko maiwasang mapangiti tuwing makakasalubong ang ilang nagtatakang muka nang pangalawang beses akong makarating na sa merkado. Eskorte nila Adi at Ray. At di kalayuan si Tio Jun. Nagtataka sila marahil kung bakit hindi na nila sa akin nalalanghap ang mabangong samyo ko. Malayong malayo sa unang reaksyon nila,
nung una akong bumaba sa Kupang, dala ng bus, galing pa Cubao. Kasalukuyang kaming kumakain ng banana Q nila Ray habang nakaupo sa gutter. Nang sabay na mapatingala ang dalawa. Nasa gitna nila ako kaya napansin ko kaagad. Isang gawin na nakakasanayan ko nang mapansin sa kanila kapag may bigla ang hampas ng hangin sa kanilang muka o sa kanilang direksyon. Mga bikers. Ani-adi na umusog palapit sa akin. Otomatikong napatingin ako sa kabilang ibayo ng kalsada kung saan dumaraan ng mga sasakyan. Ano ba yan? Tinaon talaga ng mansari mo? Akala ko pa naman hindi magkukrus ang landas nyo ngayon. Bali walang komento ni Reyna, tinuloy ang pag-inom ng soft drinks. Ano bang alam natin? Ang liit-liit lang ng Kupang at may mga bike yung mga yan. Be ready kas. Siguro naman gagana ang powers mo. Tumalong ka kaagad pag alanganin na. Huwag mo kaming alalahanin. Hindi gugustuhin ng tropa ni Mike na kurutin kami. Alam nilang magkaka-World War III sa Kupang kapag nangyari yon. Basta alalahanin mo ang sarili mo. Ani-Adi naman na kinatango ko. Hindi magpinsan si Adi at si Ray. Ngunit isa sa pet name nila sa isa't isa, ang Kas. Dinamay na rin nila ako. Hindi ko na nakawang ubusin ang huling kagat ng banana Q. Ang sarap pa naman nung numuong arnibal sa paligid. Nawala na ako ng gana dahil kumabog ang puso ko. Kapwa napalinga sa akin ang dalawa nang maramdaman nilang nanayo ang pinong balahibo sa bawat kong braso. Pinanlamigan na rin ako, ngunit pinilig ko ang ulo. Ang huling talon ko 1 buwan na rin sa presensya pa nila Mike. Mula noon, kapag sinusubukan ko, tila hindi naman gumagana. Ayokong isipin na nagkagamit ko lang o magagamit ko lang ang pagtalon kapag nasa panganib ako o tuwing natsyempohan lang ng pagkakataon. Gusto ko mapasunod ko siya base sa kagustuhan ko. Pero ang hirap-hirap talaga. Sumasakit ang ulo ko kapag pinipilit ko. Nakaka-stress at totoong nakakadismaya. Tumigil 10 hakbang mula sa amin ang 3 motorbike at 2 skateboard. May ingay sila na tumungo sa isang tindahan. Bumili rin na may inom, ngunit hindi maiwasan ang panakanakang pagtapon sa amin ng tingin. Naroon pa rin ang kaba at siguro trauma ko nung nakita ko muli si Mike sa malayo at ang ilang kasama niya nung gabing tila ko tingya akong binitbit pababa ng bus. Ngunit siguro natanggap na ng sistema ko ang sitwasyon. Kasi kung titingnan ko ang nangyari sa akin ng gabing iyon sa perspective nila Mike, ganon din ang gagawin ko. Natural lang sa aswang ang ginawa nila. Kaso nga, nakakatrauma naman sa perspective ko bilang biktima nila. Tingin ko, knows na ng angka nila Mike kung ano ang kaya mong gawin. Isa pa, may ilang tiktik akong napapansin sa labas ng arko. Yung pinakamalakas pa ang pandinig ang pinadala nila. Ani-adi na kinakunot ng noo ko, sabay tingin sa kanya nang lalaki ang mga mata. Don't worry Kas, pili lang ang kayang marinig ng tiktik nila. Yung private na at hindi namin nais iparinig, hindi nila masasakap. Pero yung tungkol sa langis na scent remover mo, malamang alam na nila. Madalas kasing mapag-usapan ang langis na dala mo ng mga ka-compound natin. Paliwanag ni Adi sa akin na kinalunok ko ng laway. Araw-araw may natututuhan akong aswang fact at lalo akong nagiging interesado sa lahing ordinaryo, ang lahi na kinabibilangan nila Adi. Sabi nila maraming halong lahi na raw ang ordinaryo, ngunit sila Papang Ruben, puro sa pinakapuro ang kanilang lahi. Sila may raw halong lahi na nang hindi na mabilang ng mga aswang. Sabay na tumayo sila Ray sa pagkakaupo sa gutter nang lumakad palapit si Mike. May 2 sumunod. Hinanap ko yung isang kasama niyang lumapit sa amin nung una ko silang nakilala. Ngunit hindi ko matagpuan sa 2 kasama niya ngayon.
Pasimple kong nilipat ang mata at hinanap sa mga naiwan sa tindahang tropa niya ngunit wala rin doon. Puros moreno ang mga naiwan. Maputi ang balat ng lalaking kasama ni Mike nung lumapit sila noon sa amin. Tanda ko pa nga nakahigaw siya ng gold stud, naka blue jeans at puting t-shirt. Maayos pa nga ang pagkakaspike ng buhok, hindi ka anong kahabaan, hindi rin naman sobrang iksi. Napakabango tignan. Naalala ko nung binitbit ako nila Mike pababa ng bus, hindi rin kasama yung lalaking yon. Tinandaan ko kasi talaga yung mga mukha nila, lalo nung gabing kinuha nila ako sa bus. Sigurado ako wala yung lalaking yon. Bakit kaya? Ginagawa nyo dito sa market, bibili kayo ng asin. Ibuburo nyo si Strawberry. Ani Mike na kinabalik ko mula sa malalim na pag-iisip. Tinuon ko ang mga mata sa kanya. Sa akin siya nakatingin. Na magtama ang mga mata namin, kumindat siya. Kung hindi siya aswang, tiyak na pamumulahan ako marahil ng mga pisngi sapagkat hindi pa ako nabobola ng ganito. Pero nakakakilabot lang talaga pag ang mga diga galing sa katulad ni Mike. Isa pa, alam kong hindi attraction ang dahilan ng mga salitang yon. Gutom. Pagkain ang tingin niya sa akin. Literal. Mandi, nais umahon ng inalmusal kong mais kanina, lalo at tila tuksong na imagine kong kumakain si Mike ng laman ng tao. Hindi ko maiwasang mapangiwi. Ang morbid mo naman, Pogi. Pero sorry, hindi yan magandang pick-up line. Ani Adi naman, sabay kaming napatingin ni Mike kay Adi na nakangisi. Nakita kong kumislap ang matang singket ni Mike. Tila may kung anong naalalang kakatuwa sa pagtawag sa kanya ni Adi ng Pogi. Parang may private joke akong na-miss. Saglit nagtitigan ng dalawa, tila ba nagsusukatan ng kung ano. Si Mike ang sumuko. Naiilang na binalik muli ang singkit na mga mata sa akin at tila ba nang hihipnotismong pinakatitigan ako na hindi naman sa akin tumalab. Muli akong napangiwi. Na tila naman hindi niya napansin. Interesante ka, Karisma. Sorry nga pala sa pagbitbit ko sa'yo nung nakaraan ha. Alam mo naman, gutom lang. At napakabango mo. Siguro naman, wala nang hard feelings between us. Isang buwan ka na rin nakapisan kila Adora at Renata. Alam kong natutunan mo na ang mga gawin namin. Preskong litanya nito na hindi pinagbago ng nalukot kong muka. Tangina, wala namang banggitan ng tunay na pangalan. Gusto mong magkaroon ng Islamang walang tugtog rito? Uwi ka naman ni Ray na kinatawa ni Mike. Ngunit hindi nito tinanggal ang pagkakatitig sa akin. Wala sa sariling pinalis ko ang pananayo ng mga balahibo ko sa braso. Roon dumako ang itimang mga mata ni Mike bago nakangising tumalikod. Akmang tatalikod na rin ang dalawang eskorte nitong lalaki ngunit muling humarap si Mike. Nga pala, Karisma. Kung natatandaan mo, ako ang unang nag-imbita sa'yong mag-snack. Baka may magyaya sa'yo. Please, wag mong paunlakan. Ako muna. Mas interesante ako pangako. Makahulog ang wika nito bago muling kumindat at naglakad na patungo sa grupo nitong sa amin rin nakatingin. Putang ina, tambok talaga ng puwet ni Mike. Nakakagigil ang puta. Bulong ni Adi na kinatingin ko sa kanya. Ramdam kong lalong nagusot ang mukha ko. Narinig kong tumawa si Ray bago muling umupo sa gutter. Sumunod ako at si Adi. Hindi pa rin kayo tapos sa digahan nyo. Graduate na tayo ah. Ani Ray kay Adi na natawa naman. Hindi na ate mawawala sa amin yun. Alam mo kung hindi lang siya kumakain ng tao, may chance eh. Kaso, ultimate turn off ko talaga yan. Ani Adi na muling tumayo at lumapit sa nagtitinda ng banana Q. Napatingin ako kay Ray. Agad niyang nahulaan ang tanong na hindi ko maisatinig. Wala silang history ha, uunahan na kita. Pero may chemistry sila na kapwa nila iniiwasan. Paano ko ba ipapaliwanag to sa'yo?
Parang ganito. Parang may mali siya ka sa isang tao pero hindi kayo pwede kasi pinsan mo siya. Ew! Kadiri, di ba? At hindi pan si Adi ng incest. Susuka siya ng green promise. Nangingilabot na pagpapaliwanag ni Ray sa akin. Natawa ako. Pero paano kung magbago si Mike? Pakli ko na kinalaki ng mga mata ni Adi. What if lang naman, paano pag nagbago siya? Tingin mo may chance sila, Adi? Kuryosong tanong ko. Hindi ko lang kasi talaga mapigil ang isipin. Para kasing napakaswabe lang ng kung anong namamagitan sa kanilang dalawa. Sexual tensions ba yun? Parang ganun eh. Parang teasing game na tila nilalaro nilang dalawa ng matagal-tagal na ring panahon. Wala lang talagang chance na i-explore ng dalawa dahil nga nabubuhay sila sa magkaibang pananaw. Parang sinabi mo naman na ihalik natin ang araw sa buwan. Ani Ray na sinikmat kay Adi na umupo sa tabi ko ang bagong bili nitong soft drinks. Bakit ihahalik ang araw sa buwan? Tanong niya na kinakibit ko ng balikat. Pinaliwanag ni Ray ang konteksto. Matapos kalahatiin ang ininom na pop cola. Natawa si Adi, yung tawang totoo naman. Ngunit nang ibaling niya saglit ang mata sa grupo nila Mike, nakita ko ang saglit na pagdaan ng isang emosyon. Hindi ko lang mahulaan kung panghihinayang ba o pag-asam. Pinalitan ni Adi ang kinakain kong banana Q. Bumalik ang gana ko nang makitang umuusok pa ang sabang nababalutan ng arnibal na asukal. Nanahimik kami saglit, lalo nang umalis na ang grupo nila Mike. Parang walang anuman ang nangyari kanina. Natatawa ko na napapantastikohan. Parang naging ordinaryo na lamang ang lahat. Habang kumakagat ako ng sabang mainit-init pa, hindi ko maiwasang mamangha sa bayan ng Kupang. Paano nila, ng mga purong tao na nananahan rito, makalma o mapanatag sa kaalamang may dalawang uri ng aswang na rito ay nakatira? Sabi ni Adi, may iba na hindi naman talaga naniniwala sa kanila. Meron naman na alam talaga ang tunay nilang katauhan. Marahil nakasanayan na lang din. Naisip ko si Aling Telma, dating taga-Kupang na piniling lisanin ang bayan na ito. Sabagay, may choice naman talaga. At hindi lang sa aswang talaga nagiging mapanganib ang buhay ng tao. Maraming rason upang mamatay, patayin o mapahamak, sanhi upang mabawian ng buhay. Tinuon ko sa espalto ang mga mata. Nagpatuloy sa pag-uusap sila Ray. Halo-halo na ang paksa. Muli kong tinapon ang mata saglit sa lugar na tinipunan nila May kanina. Bakit kaya hindi kasama yung lalaking maputi nung unang beses ko silang nakita? Nahihiya naman akong itanong kila Ray kung anong pangalan. Baka mag-isip sila ng kung ano. Pero aaminin kong natuwa ako na hindi siya kasama nung binitbit ako nila Mike pababa ng bus ng gabing yon. Gusto ko ulit siyang makita. Pag-amin ko sa sarili. Kahit kasi nakita ko yung gutom sa kanyang mga mata ng hapong yon, hindi siya nagsalita ng ano paman. Si Mike ang bumangka ng usapan. Humakbang siya palapit sana ngunit hinarang naman siya ni Ray, sapat upang mabistahan ko siya. Hindi ko lang talaga napagtuunan ng pansin dahil inakaw na ako ng tensyon at takot sa paligid. Wala namang masamang humanga, diba? Kahit sa aswang na kumakain ng tao. Dahil kinaya namin ang muling pakikiharap kila Mike, naging maluwag ang papang na palabasin kami. Hindi na chaperone si Tio Jun. Isa pa, hindi naman talaga mag-uumpisa ng gulo sila Mike basta-basta. Seryoso sila Ray na World War III ang mangyayari kapag may kinanti sila Mike sa pamilya ni Papang, maging sa mga kaibigan nito. At sa estado ko, kapamilya na raw ako. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam. Isa sa kinabubuhay nila Papang, Piggery at Poultry na pabor sa kanila talaga.
dahil nga hayop ang diet nila. Ang ilan na kamag-anakan ni Papang may lupaing ektarya rin ang laki na tulong-tulong nilang pinagyayaman. Sa loob ng compound mapatao o aswang, lahat sila hindi na iba kay Papang. Kaya pala ang tawag sa kanya ni Tiangdig na noon, haligi ng tahanan. Isa sila Papang sa nagaangkat ng itlog, mga bungang kahoy at gulay sa merkado. Hindi pa kasama ang karne ng baboy at manok. Tumutulong sila Adi paminsan ngunit hindi gaanong inoobliga ni Papang. Marahil dahil nag-iisang anak si Adi. Namatay na rin kasi ang nanay nito. Si Ray naman, ganoon din siya kay Tiyang Digna. Ulilang lubos na si Ray. Kapatid ni Tiang Digna ang tatay ni Ray. Hindi na piniling mag-asawa pa ni Tiang Digna. Sabi ni Ray pa sa akin, may minahala raw ito noon. Kaso nasawi sa isang labanan na aksidenteng nangyari sa pagitan ng dalawang angkan ng aswang. Marami raw buhay na nautas ngunit mas marami ang namatay sa panig nila Mike, ang mga itim na angkan. Mula raw noon, hindi na nasundan pa ang labanan o sa pananalita nga nila Ray ay World War II. Paminsan-minsan, sa bahay nila Adi kami ni Ray natutulog, ngunit mas madalas kila Tiangdig na talaga kami naroroon. Nagsisiksikan kaming tatlo sa maliit na kama ni Ray na sa pagtagal, pinagawaan kami ng malapad na katre ni Papang para magkasya na raw kaming tatlo dahil nga lagi kaming magkakasama. Wala na akong mahihiling pa sa ngayon. Mula sa mainit na bisig nila Nanay Klang, muli akong sinuwerte sa pugad na natagpuan ko kila Papang. Tila ba hulog sila ng langit sa akin pagkatapos kong magdusa at magtiyaga sa napakahabang panahon at taon sa mga kamag-anak at tatay kong. Hindi ko naman naramdamang ako ay kinalugdan o inaring kadugo. Nasabi ko na ba sa yung may public library sa dulong bayan ng Kupang, malapit sa pinagtapusan naming high school? Ani Adi sa akin isang gabi. Buhat sa paulit-ulit kong binabasang pocketbook, nakuha ni Adi ang atensyon ko. Bukas? Kahit bakasyon? Tanong ko kaagad. Oo, bakasyon lagi. Sa pagkakaalam ko pa nga, yung kaklase ko dati na si Presi, mahilig din magbasa yun eh. Seatmate ko siya dati. At pag nagkukwentuhan kami kung anong pastime niya, sabi niya sa public library daw siya lagi tumatambay. Sabi ko, kahit bakasyon ba? Sabi niya, oo. Tulad mo rin yun palabas ah. Dagdag ni Adi pa na walang anumang kinukot-kot ang paa. Naglalagay ng cutics. Samahan ka namin minsan. Magsabi ka lang. Sabi naman ni Ray na nagpapalit na naman ng pantulog. Napangiti ako na maluwag bago sinipat ang lasog-lasog ko ng pocketbook na tangan. May pera naman ako at kumikita sa pagtulong-tulong sa farm nila Adi. Inaabutan rin ako ni Tiangdig na sa pag-aalaga sa manok at baboy, maging sa pag-aasikaso ng tanim niyang mga gulay. Nung una, tumanggi ako, ngunit pinilit ng Tiang, malaki raw ang naitutulong ko sa kanya. Katunayan nga, nagdagdag pa kami ng alagaing pabo. 3 sa likod bahay. Ako ang nag-aasikaso. Si Ray kasi, bagamat tumutulong naman, mas gusto niyang sa loob ng bahay, nagluluto o naglilinis. Ang naiipon kong pera, gusto ko mang ibili ng ilang libro, nanghihinayang naman ako. Gusto ko kasing mag-ipon para makabili ng cellphone. Minsang inalok na ako ni Papang na bilhan ng sariling telepono ngunit tumanggi ako na hindi naman niya pinilit. Nais kong makabili ng bagay na iyon. Galing sa sarili kong paghihirap. Nakakahiya naman kung pati kapritso ko, iaasa ko pa kila Papang. Kaya nga, mas nagsisipag ako ngayon. Nilimitahan ko ang pagsama kila Adi sa paglalakwatsa at pagtambay kung saan-saan. Kasama na rin kasi doon ang pag-iingat ko. Lalo at hindi pa dumarating ang langis na ipapakisuyo raw ni Aling Telma sa isang kaibigang uuwi sa Kupang. Konti na lang kasi ang natitira sa akin. Isa pa, bagamat hindi na ako iba kila Adi, nahihiya pa rin ako. Masanay ako na trabaho lang ng trabaho.
at minsan lang gumala o magpasarap. Sila Adi, may kakayahan silang magbuhay senyorita naman talaga. At hindi ako ganun. Bali-balik na rin man ang sitwasyon, ampon pa rin ako at kailangan kong pagsumikapan ang lahat ng nakukuha ko o pribilehiyong nakakamtan ko sa kanilang poder. Sa makalawa pwede ba? Pag natapos ko yung trabaho ko sa manggahan, anihan na kasi eh. Tanong ko sa kanila na kinatango ni Adi. Umupo si Ray sa gilid ng katring, may malambot na kutsyon at hinarap ako. Hindi mo kailangan na magpakapagod sa bukid o dito sa bahay. Hindi ka namin alila rito. Pangalawang anak ka na ni Tiang Digna. Mahina nitong sabi na kinabuntong hininga ko. Nilinga ko si Adi na naglalagay ng cold cream sa muka, nagbubura ng makeup. Nang sumenyas ito ng approve, sinasang-ayunan si Ray. Alam ko naman, pero hindi nyo talaga maaalis sa akin na gumalaw ng gumalaw. Sapagkat doon ako sanay. Hayaan nyo na lang ako. Uwaring pagwawakas ko na sa paksa, naginalang naman ang dalawa. Balita nga pala sa pagmamaster mo sa iyong powers. Paibang tanong ni Ray na kinabuntong hininga ko muli. Ayokong sukuan, pero ang hirap mameke ng damdamin. Hindi natitrigger yung pagtalon ko. Saka, naalala ko dati, nakatalon ako noon ng aksidenteng may naalala kong eksenang nakakagigil. Naalala ko yung place, naging solido yung picture sa isip ko. Kahit hindi ako umakmang tumalon, nakarating ako sa lugar na iyon oras mismo. Alam nyo ba madalas, frustrated na ako. Yung alam ko naman kung paano, kaso hindi umaayon kapag ginagawa ko na. Diskumpiyado sa sariling sagot ko. Humiga si Adi sa kama. Pumikit, ngunit nagkomento. Hay, alam ko yung feeling. Kaya nga hindi ako matutututong magbike. Nababalance ko naman yung sarili ko pag umaandar na yung bisikleta. Hindi ko lang alam kung para saan yung manibela tapos nakakalimutan ko lang magbalance na nagre-resulta ng pagsemplang ko. Tapos pag nakakatakbo naman ako, hindi ko naman kayang lumiko. Kaloka. Ani Adi, humagikik si Ray. Ngunit tinuon ang atensyon sa akin. Hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi yan para sa'yo. Malalaman mo rin yung tamang kabig ng manibela. Tiwala lang. Payo pa niya sa akin na kinakibet ko na lang. Kasi sa totoo lang talaga, naiinip na ako. Parang ang hirap-hirap matuto. Isang hapon, buwan ng Abril, sinamahan ako ni Adi sa sinasabi niyang pampublikong aklatan. Hindi sumama si Ray sapagkat may ibibig raw siya sa bahay at kakain rin sila ni Tiang Digna. Isang 2-story building ang pinuntahan namin. Sa ibaba, may coffee shop at may katabi na isang maliit na tindahan ng novelty items. Sa taas ang ikalawang palapag kung saan naroroon ang pampublikong aklatan. May hiwalay na hagdan paakyat sa gilid ng building nakapwesto. Saglit tumingala si Adi bago kami umakyat. Natuon sa mga bukas na bintanang salamin ang kanyang atensyon. Suminghot bago sinabing mauna na ako sa taas. Nakakita kasi siya ng ilang clip sa buhok sa novelty store, nakadisplay sa bintana na umakaw sa kanyang paningin. Andito lang ako sa baba, kung may maiibigan ka agad na libro, dito mo ako makikita. Kung magtatagal ka naman sa taas, susundan kita kapag tapos na ako sa pamimili. Aniya na kinatango ko. Nauna pa siyang pumasok sa loob ng store. Sabik na dinampot ang isang painetang gawa sa pilak at may ilang Swarovski crystals na palamuti. Nangingiting umakyat na ako. Nagtaas ng tingin ng isang babaeng may edad na at may makapal na antiparang suot. Nang buksan ko ang pinto at tumunog ang ilang tali ng pinagsama-samang chimes. Isang tipid ng ngiti at pagtungo ang binigay ko sa kanya bago saglit na lumingalinga. Hindi ko maiwasang kiligin sa samyo ng pinaghalo-halong may hinang samyo ng vanilya, kape at alikabok na nanggagaling sa pahina ng mga lumang papel
na bahagi ng libro. Hindi ko lang alam kung ako lang ang nakakaamoy ng ganoon, ngunit may iba talagang samyo ang lumang libro na ang sarap-sarap samyuin. The best yung mga librong 15 years old na, pinaka nakakalasing sa sistema ang mas matagal pa. Hindi ko na malayang nakangiti pala ako ng maluwag habang nakatitig sa malaking sign ng information sa taas ng ulo ng babaeng nakaantipara. Kiniling nito ang ulo at tila ba ako hinuhusgahan sa pagkakangiti ko sa tabi ng pintuan. Agad kong hinamig ang sarili at napapahiyang lumapit sa kanya. Good afternoon po. Mahina akong bate. Inadjust niya lang ang salamin sa mata pagkuway kumuha ng ballpen at isang index card. Inusog sa akin. Akmang dadamputin ko na ang ballpen nang magsalita siya. ID. Anito na nakalahad pa ang kamay. Saglit akong napatda. Ngunit hinalughog ko sa sling bag ang nakatuping papel. NBI clearance ko na hindi pa expired. Iyon rin ang ginamit ko nung nagsanla ako. Halos 1 buwan na ang nakakaraan. Saka ko lang naalala yung postal ID na inaplayan ko pala. Hindi ko pa pala yun nakukuha. Malamang napadala na yun sa boarding house. Nag-mental note ako na maglaan ng araw upang bumalik sa boarding house. Baka isabay ko na rin ang pagkuha ng SSS number. Ilang buwan na rin naman akong 18 na. Ang layo naman ng address na nakasaad dito. Mula Kupang, Maynila ang nakalagay Komento ng babae na kinalun ko. Sa paglalagalag ko kasi noon, napadpad ako sa Maynila at nakisabay sa mga kumukuha ng NBI. Andun na rin naman kasi ako. Nagbabakasyon po ako rito sa Kupang. Depensa ko kaagad. Baka kasi makahadlang yon sa pagpapahiram niya ng libro. Wala namang problema kung may fee. Basta makaalis ako dito na may bit-bit na 1 o 2 libro. Okay na. Pwede na po ba yan? Wala po kasi akong valid ID bukod dyan eh. May fee po ba? Magkano naman po? Tanong ko ng sunod-sunod. Pumalatak lang ang babae at humarap sa maliit nitong computer monitor. Yung naninilaw ang pagkakaputi ng maliit na TV. Damay ang keyboard sa sobrang luma ng model. Mabilis itong nag-type habang panay sipat sa NBI ko. Charisma G. Oliveros. May kilala ka bang Kenneth Oliveros? Anito na tinoon ang nanguusig na mata sa akin. Umiling ako ng sunod-sunod bilang tugon. Muli itong nagtipapa bago may inabangan sa printing machine. Nang makuha, in-stapler sa index card ko at inusog muli sa akin. Pasadahan ko raw ang ilang do's and don'ts, pati ang penalty rules, tapos sulatan ko na raw ng pangalan ko, index card at lagdaan ko na rin. Lagyan ko ng contact number, email kung meron, na mabilis kong sinunod. Hinintay niya akong matapos at nang makitang nawalay sa binabasa ang aking mata, tumaas ang isa nitong guhitang kilay. Natatakot na inusog ko pabalik ang tangan. Tinupi niya ang nakadikit na papel, kapantay ng index at inilagay sa isang drawer na may nakalagay na letter O. Apelido ko malamang, Oliveros. O sige, makinig ka at 1 beses ko lang to sasabihin. Walang P. Maaari kang magbasa o pumili ng librong maiuuwi mo hanggang 3 lamang. 4 na araw ang validity. Kapag lumagpas ka ng 1 araw, may penalty na 50 pesos. Kapag hindi mo na ibalik, tatakbo ang araw na 50 pesos per day hanggang maisoli mo. Hindi uso ang pagdadahilan rito na nakalimutan mong ibalik. Pumirma ka sa napagkasunduan, kaya maliwanag na kailangan mong tumupad. Kung sakaling aalma ka sa mga bagay na nabuwag mo, kita-kits na lang sa barangay. Kung saan, lilinisin mo ang buong opisina nila kasama ang mga comfort room. Nagkakaintindihan ba tayo? Sunod-sunod na wika nito na kinatango ko na lang. Biglang umigkas ang kamay nito na nakukulayan ng kulay pink na cutics. Nagmuestra sa mukha ko na tumungo na raw ako sa hindi ko mabilang na mga bookshelf na tila ba nagpapalayas na isang batang makulit sa kanyang harapan. Saglit akong nag-atubili.
Ngunit nang pinanlakihan niya na ako ng mata, ay lakad-takbo na akong tumungo sa gitnang bahagi ng malawak na aklatan. At huwag ka maingay! Paangil na wika pa nito nang tumunog ang goma ng suot kong sneakers. Isang mahinang boses ng pagtawa ang aking narinig. Nagpalingalinga ako. May ilang taong nakaupo sa lamesa at nakasalampak naman sa sahig, ngunit lahat sila subsob sa hawak na libro. Sinubukan kong sumilip sa siwag ng ilang bookshelf. Wala naman akong nakitang malapit sa akin. Nagkibit na lang ako at nag-umpisang tumingin ng mga libro. Maya-maya pa, yakap ko na si Francine Rivers na author ng Redeeming Love, Leap of Faith ni Daniel Steele at Luha ng Buhaya ni Amando Hernandez. Ngunit may gusto pa akong kunin, kaso nga lang, 3 libro lang daw talaga yung pwedeng hiramin. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, akmang palakad na pabalik sa napakasungit na librarian nang maigtad na may biglang nagsalita sa likuran ko. Isang buntong hininga pa nga, ang bango eh. Napalunok ako, humigpit ang pagkakayakap sa 3 libro, ngunit hindi ko magawang humakbang. Tila ako na estatwa sa kinatatayuan. Oh, huwag kang nanervyusin. Babango ang paligid kapag pinawisan ka. Baka mawili ako. Hindi kita pauwiin. Anito pa, hindi ko kilala ang boses kaya naglakas loob akong lumingon. Gapulgada na lang ang layo ng kanyang mukha sa akin. Ang una kong namasdan ay ang pagkinang ng bawat gintong hikaw niya sa magkabilang tenga at ang sensual na labing mamula-mula. Napalunok ako nang itaas ang paningin. Sa bagamat itima ng mga balintataw, unti-unting pumupusyaw ang kulay ng mga iyon. Hindi ko paborito ang kulay pula, ngunit kapag nasa balintataw niya pala. Karisma, anito na kinakunot ko ng noo, muli akong napalunok. Ikaw yung tanging nasabi ko bago hirap na inawat ang paningin sa pagkakatitig sa kanya. Tinuon ko sa sapatos niyang suot, skater shoes, at pantalong itim. Yung unang beses, puti ang pang-itaas niya. Ngayon ay kulay itim na. Muli kong binalik sa kanyang muka ang mga mata. Tapos inakyat ko sa buhok na maayos na nakagel. Natatandaan mo ko? Kahit isang beses pa lang tayong nagkita. Interesante. Anito pa. Pinakiramdaman ko ang sarili. Walang pamimikat ng mga balikat akong nararamdaman bukod sa kabang bumubundol sa aking dibdib ngayon. Sa panlalamig ng mga palad bukod ron, wala. Nagbabasa pala ng mga libro yung mga katulad nyo? Napangiwi ako sa pagninig ng boses. Muli siyang tumawa bago sumandal sa mga libro. Tingin mo naman sa amin. Anito, saglit pinagsawa ang mata sa mukha ko. Pagkuway, tila nakakalokong binaba ang paningin sa aking leeg. Siya naman ang sunod-sunod na lumunok. Brian. Pakilala niya bago nilahad ang kamay na saglit kong pinakatitigan. Hindi ko dapat tatanggapin, bulong ng matino kong isip. Ngunit naramdaman ko na lang ang mainit na pagdaiti ng aming mga palad. Hindi niya pinakawalan. Sa halip, dinala niya sa kanyang mga labi. Dinampian ng mabilis na halik ang kamao ko bago itinihaya at binabad ang bahagyang inawang na bibig sa aking pulsuhan. Naramdaman ko ang paghagod ng mainit na dila. Ang nakapanglalambot na pagsipsip niya sa manipis na balat. Pumikit siya, tila ba sinusulit ang sandali. Bago kumunot ang noo at dumilat, ang pulang balintataw ay bumalik sa itiman. Sorry. Mahina nitong sabi bago binalik ang kamay ko. Yumuko siya saglit at inabot sa akin ng mga librong nabitawan ko na pala. Hindi ko man lang namalayan.
Muling ngumiti ang sensual niyang mga labi bago iniwas ang mata sa pagkakapagkit sa aking muka. Bahagyang kumiling ang leeg niya. May tila sinipat sa kalayuan. Bakit na yung isang bantay mo? Aniya na otomatikong nagpalingon sa akin sa likod. Nakita kong hawak na ni Adi ang siradura ng pinto. Papasok na. Nang ibalik ko ang mata kay Brian, wala na siya sa aking harapan. Litong nagpalingalinga ako. Lumakad pa ng ilang hakbang ngunit wala. Sa dulo ng huling estante ng mga libro, may nakita akong isang pintong sarado. Akmang patungo na ako roon nang tawagin naman ako ni Adi. Si Brian? Ulit ni Ray nang makauwi na kami. Hindi ako naglihim kila Adi. Ayoko. Sinabi ko ang lahat. Hindi siya sumama nung binitbit ako nila Mike pababa ng bus. Tanging nasabi ko. Nagkatinginan sila Ray. OMG. Ani Adi naman. Bakit? Concern na tanong ko. Hindi ko rin alam kung saan galing yung tanong na yon, kung anong dahilan ng tanong na yon. Si Brian, hindi yan as in lumaki rito. Alam ko, pinsang buo siya ni Mike. Pabaka-bakasyon lang, kaya wala kaming masyadong alam sa lalaking yon, pero hindi ka namin masisisi. Ang lakas naman kasi talaga ng dating nun. Kaso, alam mo na, cannibal rin. Nakapangalumbaba na wika ni Ray. Halatang halata ba? Hindi ko maiwasang aminin. Bakit pa ako magpapaka-plastic? Mahalata rin naman nila pagtagal kung hindi pa nila pansin ngayon. Well, sila Mike, walang kakayahang manghipnotismo, kaya I'm sure hindi kanya ginamitan ng kung ano-anong budol eme para malapitan ka at mahawakan. Sagot ni Adi naman na tila sinusupel na mapangiti. Saglit ako napaisip. Since inamin ko na, dediretsahin ko na rin. Yung totoo, bet nyo ba siya or ayoko lang maging awkward yung or kung pag-uusapan natin siya, maganda na yung tapat ako, di ba? Alam nyo na, girl code, igagalang ko kung isa sa inyo may history kay Brian o kung hindi nyo siya feel na pag-usapan natin lalo at may mali siya ako sa kanya. Halos bulol-bulol na patiun ako. Masyadong malaki ang utang na loob ko kay Ray at kung hihilingin nila na itigil ko ang umuusbong na kabaliwan o paghanga kay Brian, susunod ako. Yung totoo, wala. Kung madada si Mike, kabaliktaran naman ni Brian. Ang pinaka-interaction namin ni Adi sa kanya, yung araw na hinarang nila tayo, hindi kasi siya pala salita, parang mga wazale ang personality niya. Tahimik, daig pa simenteryo. Natatawang saad ni Ray, nag-appear pa ang dalawa. Kay Adi ako tumingin, nangingingin ng seguridad. Tumango-tango naman si Adi, sinabing wala talaga. Muling binaling ko kay Ray ang mga mata. Swear, wala talaga kaming libog doon. Si Adi naman, loyal yan kay Mike eh. Paninigurado ni Ray sa akin na tuluyang kinagaan ang loob ko. So, crush mo siya? OMG! Support ka namin dyan. Kaso, Day, ihanda mo ang sarili mo ha? Halong pagbibiro naman ni Adi. Saan? Tanong ko. Well, the obvious. Ayokong i-disappoint ka but, you know, mabigat na paliwanag naman ni Ray na agad kong nasakyan. Ano pa bang inaasahan ko? Malamang, gusto niya lang akong kainin. Literal. Oh, so sorry for you, Cas. Ani Adi sa akin na inakap-akap ako. Hindi ko maiwasang mababuntong hininga. Napakunot na uwa ko nang hinatak ni Ray ang pulsuhan kong hinawakan at hinalikan ni Brian. Tang-ina nun ah, hindi nakapagpigil. Pero in fairness ha, hindi ka binutasan kahit maliit na sugat lang o tuting na cannibal siya at first time makatagbo ng presa.
Kagilagilalas na Violet? Natatawang wika ni Ray na kinailing ko na lang. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin ako dalawin ng antok. Napatingin ako kay Ray na naghihilik na. Bahagyang nangalay sapagkat pinipigilan kong maglikot. Kahit malaki ang pagitan ko sa dalawa, mararamdaman pa rin nila pag panay ako sa paggalaw. Sa halip, dahan-dahan akong bumangon. Tumungo ako sa kusina. Hindi na nagbukas ng ilaw. Kumuha ng tubig sa tapayan at uminom. Panay guhit sa aking gunita ng nakakakiliting pakiramdam na pinadama ni Brian. Pinilig ko ang ulo. Ang tindi ng tama ko. Attracted ako sa aswang na gusto akong kainin ng literal. Charisma, nahihibang ka na ba? Ngunit kahit anong pilit kong iligaw ang isip sa mga isiping pinipilit isaksak sa aking gunita, bumabalik pa rin ako sa sensual na mga labi ni Brian. Sa lahat, kung paano lumapat ang kanyang mga labi, kung paano niya sabihin ang pangalan ko. Mukhang mapapadalas ata ako sa aklatan na yon. Bulong ko na lang sa sarili. Napapikit ako. Hindi ko maiwasang isipin ang mabangong samyo ng mga libro. Yung estante na sinandala ni Ryan habang hindi tinatanggal ang pagkakatitig sa akin. Saglit akong napadilat bago piniling muling pumikit. Humigpit ang hawak sa basong tangan. Charisma? Otomatikong napadilat ako. Nagulantang sapagkat wala na ako sa kusina ni Chang Digna. Tila napabalikwa sa pagkakahiga, naigtad pa ako ng mapasandal ang aking likod sa estante ng mga libro kung saan ako naroroon ng hapong dumaan. Ilang lunok ang aking ginawa bago unti-unting inilipat ang mga mata sa lalaking nakatayo sa aking harapan. May hawak siyang libro, nakapanjama tulad ko, walang sapin sa mga paa. Ang paghamangha na nabakas ko sa gwapong mukha ni Brian ay unti-unting nawala, napalitan ng nakakalokong ngiti. Kung sinuswerte ka nga naman. Bulong ni Brian na kinataas ng mga balahibo ko sa bawat braso.